Warning! Bitag Live Morning caters to mature audiences. Topics discussed are particularly on hot, timely, current issues purposely intended for Filipino viewers and listeners worldwide. Discussions may contain language that may not be appropriate for some sensitive audiences. If you do not approve of the content listed above, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer maturity is advised. Today, this morning, I called Laguna Lake to find out exactly yung huli-hong pananalita ni DNR Secretary Gina Lopez. Babawasan daw yung mga salot na mga fish pen sa Laguna Lake dahil sobra-sobra at nalalagay sa alanganin ng mga malilit natin mga mangingisda. Yan hong pananalita ni Gina Lopez. I know Gina, and I know that she's a crusader, and I know that sometimes hindi in sync yung kanyang mga sinasabi. That's the problem when you're a crusader, when you're very active from the, sabihin ho natin, from being out there in a private sector, and all of a sudden, napunta ka sa gobyerno, you will be so overwhelmed with so many things, and you can't focus because from being micro is specific doon sa ginagawa, all of a sudden you become macro. That's the problem with those people, very specific, very focused in one project, and all of a sudden you're given a big department like DNR, then all of a sudden you lose control. You try to take control, but you lose control. You know why? Because you're so used to being micro from being macro. Micro, masyadong specific. Specific yung ginagawa, kaya sa maliit na bagay, doon ka nakafocus. Pag ikay lumalaki na, napapabayaan mo na, biglang nawawala yung sinasabing control mo dahil sobra na ang saklaw ng iyong mga responsibilidad at pananagutan at iyong pinanghahawakan, kaya ganyan. So, the last time na sinasabi ho nitong si DNR Secretary Gina Lopez na sinabi niya ho na tatawagan niya raw ho kami, nakantay naman kami na wala. So, sa akin okay lang, but Gina Lopez is a friend. Happens to be my sister's friend. Bawasan ang mga salot ng mga fish pen daw sa sobra-sobra at nalalagay na alanganin ng mga malilit na mga isda, mga boss. Kasi daw, punong-puno na ho talaga yung sinasabi nitong Laguna Lake na mga fish pen. What else is new, Gina? Come on, give me a break. Sino bang general manager dyan? Si Acosta ata. Ito'y holdover capacity. But you know what? Let me tell you this. Boss, mga bossing, para malaman nyo huni, kung nakikinig ho sa atin si Gina Lopez, nakikinig ho sa atin DNR, nakikinig ho sa atin ng LLDA, makinig kayo, sasabihin ko sa inyo. Mga boss, eto hong sitwasyon sa Laguna Lake Development Authority. Ang sino man ho ang mag-a-apply ng permit dyan sa Laguna Lake Development Authority, when you're given a permit legally, you are now a legal fish pen owners at hindi ka pakialaman as long as nagbabayad ka lang ng iyong fish pen license. But here's the scheming and scamming. Here's the modus and here's the big scam from this list. Isentro ho natin ang ating atensyon kung kayo'y pamalakaya, yung mga mangingisda at malilit na mga samahan na dyan. Makinig kayo. Ito ho ang aking sasabihin ho sa inyo. Yung listahan ng LLDA, garbage ho yan. Garbage in, garbage out. Are you listening, Gina Lopez? Garbage in, garbage out. I want you to focus sa listahan ng LLDA. Do not focus about this demolition on the lake because it is for show. Sarsuelang ibibigay sa iyo. Gina Lopez, you understand that? Now, ngayon, para sa akin, I'm not attacking Gina Lopez. I'm just sending my message so that LLDA, if you're listening to me, you listen carefully. You, the general manager, Neric Acosta, I like you to listen carefully and listen good. Open your ears wide and open your eyes wide open. You start to read my lips. You read my lips as I'm going to say this. Pareho, Gina Lopez and DNR Secretary, ganun din, Neric Acosta, holdover capacity. Nandiyan sa sinasabing LLDA, listen carefully. Yang listahan niya ng 2006 pa yan, same oh. You still have the same politicians, same mayors, governors, generals, and they're being used as dummies, and sometimes they use dummy, the name corporation. Eto nang scheming and scamming. Kapag ikay nabigyan ng permit, can you imagine yung 50 hectares mo all of a sudden becomes 100 hectares.
Why? Kasi mga boss, wala namang control or, you know what, something to do like actual measurement na yan ay 50 hectares. Instead, hindi ho kapareho, parang ganito eh. Parang ganito ho yan eh. Kapag ikay bumili ng lupa na 500 square meters, maggagamit ka ng mohon. Yung mohon ay marker says, from here to there, to point up at parang, this is your lot size. 300 hectares or 300 square meters. Or ito, 2 hectares. May gamit ka ng mohon. Lalagyan mo. Sa Laguna Lake, it's a body of water. You can't make any mohon. Wala ho silang technology para i-measure yung tama. No, ngayon, yung 50 hectares na ginagawa ho nitong mga nagmamayari ng mga putok sa buho mga fishpen, nagdodoble ho yan to 100 hectares. You get it, Gina Lopez? Neric Acosta, are you listening? Kaya, kung sinasabi ho ni Gina Lopez, i-destroy, what are you trying to destroy? How can you destroy a fish pen or nagpapakita lang para lang tumahimik ikaw, Gina Lopez, at para tumahimik yung presidenteng si President Digong na nakita niya yung kabwisit niya doon sa sinasabing lake na sinakop ng mga fishpen na itong mga putok sa buhong sakim na nagmamay-ari ng mga fishpen. I bet you iba dyan, mga Chinese, Koreans na binenta na nito mga politiko para dito sa mga sinasabi ho natin, mga Chinese businessmen, Korean businessmen, yan ho mga magmamay-ari ng mga fishpen na yan. Now, you know, yung pangalan ay nasa pangalan pa rin ng mga gobernador, pangalan ng mga korporasyon, pero sa likod ho yan, mga Chinese na magmamay-ari yan. You understand me, Gina Lopez? Na ngayon, at the same time, mga boss, wala kang magagawa para sirain mo kasi, you know, this people may just say, oh, sige na nga, gawin natin para may makita lang si President kung wag magalit sa atin. Kunyari, magsira tayo ng 1 hektarya, 3 hektarya. Pakita natin sa mga utu-utong media, yung mga putok sa buhong mga media, mga utu-uto na mga media, mga yellow bleeding hearts media, mga utu-uto, yung mga maraming kulay at sa mga ewan kung ano-ano pang estilo ng mga media na yan. Napakitaan mo lang ng pagsisira, okay na. The truth of the matter is just, sarsuela yan. Hindi totoo yan. Are you listening to me, Gina Lopez and the DNR? You know the reason why I'm saying it? Because they can challenge you. They will take you to court to get a TRO and eventually lead to an injunction. That's what they're going to do. Because now they're legally, legally. You cannot destroy their structure. The only thing that you can destroy is to make a proper measurement and destroy kung ano yung sobra. Matrabaho yan, mga boss. Kayo sa LLDA, mga putok sa buho kayo, alam niyo bang ginagawa nyo? Pinagloloko nyo si President Duterte, pinagloloko nyo si Gina Lopez. Si Gina Lopez, palibhasa, puro minahan ang kanyang nasa utak. Minahan. Pagdating sa mga lake, Sus Mariosap, hindi ba sinabi ko rito narinig nyo septic tank yung Laguna Lake? Ngayon, marami ho na siya, yehey, sisirain na yung mga silagang fishpen. Nek nyo! Nagpapaniwala kayo? Gina Lopez, are you listening to me? I don't think so. They're making you look stupid. I mean, they, LLDA, not me. Because I'm telling you, because they're the ones, LLDA, making you look stupid. It's not me. It's they, LLDA. Let me tell you why. Let me prove to you why. Okay? Ito hong mga Laguna Lake na to, ito sa Laguna Lake na to, kung i-analyze ho natin, Gina Lopez, yung sampling of the water, ilan % yung human waste, yung dumi ng tao sa Laguna Lake at dumi ng industry, you know, waste, industrial waste and human waste and other waste. You see the difference. Kung ano yung tubig na yan. It's just like drinking water. That's why meron ho tayo sinasabing purified water na siguraduhin mo na malinis yung tubig na yan kasi ipa-purify mo. Nasa Laguna Lake, you can't. You know, at pag sinuyod mo yung Laguna Lake na yan, sumisid ka, pagkatapos titingnan mo yung burak niyan, grabe, sobra. Tapunan ho yan ng mga feeds. Mamamatay eventually yung lakes na yan kasi eventually, if we're not gonna pay attention, unless bawasan ho natin yung sinasabi ho natin mga nag-apply ho ng mga permits for the fish pen, that's the first order of business. And then scrutinize, investigate each and every one of them.
na talagang kung gaano kalaki, kung ano ang kanilang ginagawa, what kind of feeding. Kasi ang justify nila, hindi, may mga tauhan kami nagtatrabaho sa nek yung mga potok sa buong iho de polboron kayo. Niloloko nyo ata kami. Kaya sinasabi ho natin, mga boss, lalo pa hong lumakas. Lalong lumakas at lalong tumibay. At yung sinasabi, nagkaroon sila ng kumpiyansa at kaalaman kung paano maging sindikato dyan sa sinasabing Laguna Lake na yan. Mga potok sa buhong nakikinig ba rin? Tamaan sana kayo ng kulog at kidlat! Yan. Wag ako yung nagmamay-ari. Kasi pag ako tinamaan, wala na magsasalita sa likod ng mikropono. So, sinasabi ko dito mga boss. Kasi, alam nyo, yun hong racket na yan, gumawa ho itong mga nagmamay-ari ng mga malikhain, a creative way to come up with the scheming and scamming of the lake. Are you listening, Gina Lopez? Are you listening, Gina Lopez, and your network, your favorite network, with so many callers? Listen carefully kasi gusto mo exclusive lang sa kanila. You don't want to work with us. Now I'm gonna show you exactly what is exclusive na hindi kaya ng network mo na maraming kulay. Listen carefully. Nag-form sila ng mga cooperatives. Itong mga kooperatiba na to, mga malilit na mga isda na ginamit nila dami, binabayaran, tapos lumaki lalo, lumaki kooperatiba para sabihin, kayo ang aming alagaan. Pero pinakakain lang ng mga maliit na mumulang doon sa kanilang kinakain na barilis na kanin. So nakita nyo, etong mga maliliit na mga isda, nag-form sila the same situations using dummy. Etong mga cooperative na mga maliliit na mga isda, sa likod niya ng mga higante nakatago, yung mga malalaking mga fish pen, sasabihin lang yun, huwag niyo sisirain kasi kooperatiba yung mamay-ari nito. Ang dami rin namin, libu-libong katarantaduhan, libu-libong kagaguhan, libu-libong kalokohan, kabalasubasan, kadupangan. Nagmumura ba ako? Hindi! Pag sinabing kagaguhan, ito ho yung kagaguhan, hindi ko sinabing gago. Ang taong gumagawa ng kagaguhan ay gago. Ngayon, maraming gagong gumagawa ng kagaguhan dyan sa Laguna Lake. Okay? Huwag kayong magpapagago dito sa kagaguhan ng mga gagong talagang nasa likod na sinasabing Laguna Lake fish pen na yan. Do you understand, Gina Lopez? I have more to say. Man, we don't have any time. See you tomorrow. Adios.